Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tulad nga na sinabi ko kanina sa intro, meron pong isang batang vlogger dito na taga Davao City na di ko alam kung hahangaan ko o matatawa ako. Hindi. On the point is, nakakahanga po siya. Kasi kahit po na taga Davao po siya, ay binabatikos niya po si Digong at saka ang KOJC. So ano bang ibig ko sabihin dito? Hindi po lahat ng mga taga Davao ay natutuwa kay Digong at saka kay Kibuloy. Kasi po, meron po mga vlogger at may mga tao din po na hindi na po talaga natutuwa sa mga taong ito. So, ngayon, ang ginawa kasi ng vlogger po na to, na bata pa masyado, inihian po yung poster ni Kibuloy. Okay lang ihian yung poster ni Kibuloy eh. Ang problema kasi dito, yung poster ni Kibuloy nakalagay po sa KOJC compound. So, bawal talaga yun. O, di ba? So, anong nangyari dito? Nag-public apology tuloy siya, no? So, ngayon, pag-usapan natin yan. Di ba? So, wait ito. Ito. So, ngayon, ito ngayon ang hinihingi ngayon ni pangalan nito, ni Atty. Toron. O, Monday, February 17, ngayong araw lang to, ha? Okay. 10 milyon danyos matapos ihian ang poster ni Pastor. Vlogger na bastos kakasuhan ng libel, offending religious feelings sa haharap sa 10 milyong civil case. Una mga kababayan, okay, ano pala? Ito pala yun, ito pala siya. Ito, yan. Una mga kababayan, una sa lahat, dun sa bata na vlogger na to, so itsura ng bata ito ito yan ito itsura ng vlogger yan. Kengkoy naman talaga. Una sa lahat, dito kung nanonood ka man, malamang mapapanood mo to huwag kang maniwala na 10 milyon yan. Hindi po aabot ang 10 milyon na danyos yan. Kahit na mag-tumbling-tumbling si Kibuloy sa loob ng kulungan, hindi po aabot ang 10 milyon danyos po yan. Mukhang pera lang po talaga si Torion. Ganun lang po ang point dito. O posibleng 20,000, 50,000, pero 10 milyon? O anong sisirain mo sa taong sirana? Di ba? O sinisiraan nyo kasi si Pastor Kibuloy. Anong sisirain nyo dyan isirana yan? Grabe, di ba? 10 milyon talaga to yun. 10 milyon talaga, O. So, ito nakita ko to dito, So, ngayon, para hindi daw po ituloy yung kaso, ito yung sinabi nga po ng kampo ni Kibuloy. Aalisin at buburahin ang lahat ng pamapanirang content, post at video na may kinalaman kay Pastor Kibuloy. So, ibig sabihin ng mga kababayan, hindi po ito yung first time na ginawa po ng vlogger po na yan. Di ba? Yung mga content niya about kay Kibuloy at saka kay Digong. Oo nga, Patrick Lopez, feeling nila high crime yun Sabi pa dito, ito yung mga ito yung mga conditions nila. Itigil ang anumang paninira, pangungutya at bastos na pagpapahayag laban kay Kibuloy at KOJC. Una sa lahat mga kababayan, ito yung sinasabi ko Ititigil ang anumang paninira at pangungutya. Una sa lahat, ano pang sisirain mo kay Kibuloy? Isirain na po yan. Buong mundo po, kilala po si Kibuloy na isang PDF file. Anong sisirain mo sa taong sirana? Kaya medyo bullshit na yung kasi ang problema dito, may pagkakamali po talaga yung bata. Ayun talaga. Ayun ang pag-uusapan natin. Sabi pa dito, maglabas ng public apology kay Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng 5 araw mula sa pagtanggap ng liham. Kung mabibigyo si brother, kasi si brother pala yun, di ba? Na tumalima sa mga kahilingang ito, isasampa lamang sa kanya ang mga kasong grave oral defamation. So ito yung mga kaso daw. Di ba? Libel, offending religious feelings, paglabag sa expanded anti-urination in public ordinance ng Davao City. So dadamay mo pa si Basti dito, di ba? Civil case for damage na maaring umabot ng 10 milyon. Ano mo kang pera talaga, no? So ngayon, hindi pananakot lang talaga to. Ang problema, bata to, madaling takutin to So ngayon mga babayan, so napanood nyo ba yung video? So nabura na po itong video po na to Pero buti nakakuha tayo ng copy. So ito po yung video Ito yung video ng bata. Bisaya kasi hindi ko maintindihan
Saan na ba yun? Ito. Ito yung video. In public matrix, teach you how in the highway. Pangitag poste, fights na, daghan kay tao sa likod nako. Dun iti. Ayan ha. So yung inihiyan niya talaga poster ni Kibuloy. Oh. Doon dire sa poste. Pangihi. And then, piyong. Walay makakita si Muha pag magpiyong raka. So yun. Okay. So yun na. So isipin mo, dahil sa ginawa mo ito, makakasuhan ka. Pero syempre, deserve ni Kibuloy yan. Di ba? Alam naman natin yan. So ngayon, mga kababayan ito. So doon po sa mga kasong final nga po sa kanya, kung di daw po siya magpa-public apology, tinan ngayon natin. So sabi dito, no, sa hanapin natin Republic Act 4363, yung revised penal code. So yung elements of defamation, di ba? So isa daw ito sa ikakaso sa bata, di ba? Sabi dito, oral defamation, also known as slander, is an act making false statement about someone that harms their reputation. It's a criminal offense in the Philippines. Oh. Una dito, sabi dito the statement is made orally. Di ba? The statement is made publicly. The statement is made maliciously. The statement is made about living or dead person. The statement tend to cause dishonor on person defamed. Ang tanong dito mga kababayan, di ba? Ano pa ang sisirain kay Kibuloy? Siraan na yon. Wala ito dito papasok sa defamation. Hindi, sa tingin ko talaga hindi eh. Kasi public knowledge po mga kababayan kung ano pong ginawa ni Kibuloy. Well, ngayon, kung pag-ihiba ng post ni Kibuloy is defamation ba yon? Actually, hindi naman kung ayun po yung ating paano express yung ating freedom of expression. Wala, gusto ko lang ihian yung poster ni Kibuloy. Pakialam nyo ba? Ano yan public menace yan Wala yan. Di ba? At saka ayaw ko lang kung minor pa yun. Parang ayaw ko lang kung minor pa yun. Hindi ako sure Tapos yung libel naman mga kababayan. Yung libel, di ba? Imputation statement that harms person reputation by accusing them of a crime, vice, or defect. So, paano magiging libel? Wala naman sinabi yung bata na si Kibuloy mamamatay tao. Si Kibuloy ay rapist. Actually, kahit sabihin mo na ngayon, okay na ngayon kasi meron siyang kaso di ba? Tapos wala rin mali siya. The intent to injure someone or absence of justifiable purposes for the statement. Wala naman statement na sinabi yung bata Ang sabi lang ng bata, ganito umihi sa public place. Wala pananakot lang po talaga ni Torion yan. Pero ang problema po talaga dito ng bata, dun siya umihi sa mismong QOJC compound, sa labas. Di ba? Poster po ni Kibuloy yun, na party po yun ng QOJC compound. So dun po siya sumabit. Di ba? So ito yun. Yan offending the religious feelings. Actually, parang malabo pa rin ata ito no? Sabi dito, the penalty of arresto mayor in its maximum period to prison correctional. Putang na, may kaso pa. May pagkakakulong pa pala to. 12 years na pagkakakulong pa pala ito, no? Diba? In its minimum period shall be imposed upon anyone who in a place devoted to religious worship during the celebration of any religious ceremony shall perform acts notoriously offensive to the feelings of the faithful. Dito siya sumabit. Ang problema, mayroong pagkakakulong Kasi mga kababayan, pwede sabihin po ng mga abogado ni Kibuloy na wala habang umiihi yung bata na yon, nagdadasal kami, nabastos kami. Di ba? Ayun pwede nilang ilusot yun Pwede nilang sabihin na araw-araw kami nagdadasal dyan sa QOJC compound tapos inihian lang. So na-offend kami. So wala talaga. Actually, yung pag-ihi po sa poster ni Kibuloy, kung trip ninyo, okay lang yun. Huwag nyo lang po gagawin sa mismong lugar kung saan nagdadasal yung mga miyembro niya. Doon lang siya sumabit. Di ba? So ngayon, anong ending? Wala, nag-sorry yung bata. Nag-sorry yung bata mga kababayan. Sayang nga Okay na sana So ito
So, ito yung apology ng bata. Ito. Evening, this morning I created a content. My intention was for general entertainment only. Yun. But instead, created a lot of divisiveness. And for that, I am deeply sorry to Pastor Apollo Kibuloy. So, ang problema kasi dito mga kababayan, ang problema dito, kasama doon sa kondisyon na wag mo nang ikikriticize si Kibuloy na napaka-unfair nun. O ito yun, walang yaka talaga, napaka-unfair nung request mo. So, bawal i-criticize si Kibuloy? Ayun ba yun? Di ba? At saka naman, sabi naman ng bata, na yung intention lang talaga ng video niya is for entertainment lang naman. Di naman with malice yun eh. Sabi niya yun, ha? Sige. To the members of KOJC team and all the people who I offended, and especially to my family members who were also stressed from what happened. This will be a learning experience for me and also a part of my growth as a content creator and entertainment vlogger. Blessed and love. Wala eh. Talaga, natakot eh. Very good. Pero at least, pinatulan ka. pero unfair yun. Unfair yun. Para sa akin, unfair yun na sabihan mo yung tao na, oy, huwag ka na magsasalita laban kay Kibuloy ha, bawal yan, didemanda ka namin. Bullshit po yun. Bullshit po yun. No. Dapat sabihin yung bata pumutok na kasi ang ihi niya. Binidyohan niya kasi. Wala pero 10 million. Wala yun. Kabullshitan po yun. Baloney po yan. Oo. So yun mga ka-streetwise, so kayo po ba? Ano pang masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni Atty. Toron? So para ba sa inyo, fair ba yun? Yung ginawa ni Atty. Toron na pananakot? Actually, naalala ko tuloy si Ray William Johnson. Di ba kinontent ito ni Ray William Johnson? Tapos ngayon din ginawa ni Torion. Nag-email si Torion kay Ray William Johnson na pinabubura yung video. So, anong response ni Ray William Johnson? Oh, first of all, fuck you. Sabi niya gano'n. Di ba? Ayan ha. Sana pa basta kayo mapansin mo ang comment dito sa Facebook. Ayun, nababasa ko yan. Nag-PM po ako. Then sa ano ka mag-comment? Sa YouTube ka mag-comment, kaya pala di ko mabasa yung comment mo. Sa YouTube ka mag-comment. Oo. Kaya pala di ko mabasa dito eh. So yun mga ka-streetwise, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa video po natin ngayon? So kayo po, diba? Fair ba yun? O tama lang ba na mag-apologize yung bata? Diba? So, yun, pa-comment ka po sa baba at binabasa ko po lahat yan. At syempre, dyan din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. Yan. So, hanggang sa muli po, and then mga kababayan, next topic po tayo.